Okay, ayan na siya mga kamukil. Napakintab na natin ng konti na. So ito yung ginawang kulay ko dito sa ilalim ng kitchen sink mga kamukil, kasi itong mga kulay na to, takot siya sa takutin yung ipis nito, no? Hindi mamumugad yung ipis dito, pati mga daga. So ang style na to mga kamukil, nagaya ko to sa balat ng kahoy. Sino man nakakilala ng puno ng baggrass, yun po yung kahoy na ginagawang poste sa mga kuryente noon, bago pa sumikat yung mga steel post, concrete post. Kahoy yung pinagawa ng poste sa kuryente natin. So ito po, ganito po yung balat nya. So yung ginamit ko dito mga kamukil, skim coat lang po yan, tapos acrycolor. Ngayon pinakintab ko ng konti na gamit yung emulsion top coat. Okay. So yung countertop natin bukas ito, hindi na natin to makikita, no? Wala tayong makikita ng ganyan. Magiging itim na yan lahat bukas. Ano siya, ibabapping ko pa ito mga kamukila pag ma-block ko to lahat bukas. Itong mga dugtungan dapat kasi nito mga kamukil, naka 45 to dito papunta dun. Kaso lang sayang yung ganito, napakamahal pa naman ang isang piraso nitong granite, no? So ito na yung project natin na matuturn over bukas. Ngayon sana to, kaso lang kulang, no? Kulang tayo ng isang materials, molding. Minibar na ginawa natin, pasindihin natin to. Dito yung switch nyo. Wow, yan na. Simple lang, pinakintab ko na din to. Ano, yung shadow light nya. Yan, ito yung mga design nya, no? So sa ceiling mga kamukil, wala nang masihigit pa sa tibay nitong ceiling nito, no? Kasi ang gamit ko dito hindi po metal paring, lahat po yan tubular, 1x1. Lahat ng mga framing dito wala sa tubular na 1x1. Okay, tapos hindi natin ta design TV console. Bukas i-arrange na namin to, ibabalik na namin sa lugar kung saan namin to tinatanggal kanina. Doon kasi to sa kusina, babalik namin to, pati yung mga couch i-arrange na namin to, na. So ito, mamanuhan pa natin to ng isang pahid ng emulsion top coat, itong white na nakikita nyo sa loob ng bahay. Papakintabin pa natin yan. Mga bintana linis na yan, no? Natrapuhan na yan. So dito sa labas, ganito yung accent nya dito, forma kapag kagabi. Yung gate natin tapos na to, sliding, smooth na smooth to mga kamukil. Sara natin, ano, smooth na smooth yan. Ito yung forma ng bahay na ginagawa ko dito sa Iligan. O bukas, 2 taon na lang matitira dito. Lilipat na kami doon sa bagong project namin. So nakapag roof framing na tayo doon sa kabilang project. So ngayon yung target, sana dumating yung roofing. Ewan ko kung bakit hindi dumating. May pinatrabaho ko kanina doon para magbantay at magdiskarga. O dahil nandito ako kanina mga kamukil, focus ako dito sa paglilinis. Tapos may mga importanteng interior design pa akong tinatapos, no? So ito na yung pinaka forma. Mga downspout natin okay na, no? Diyan na yan, no? Tapon sa kanal na yan. Ito yung mga additional works namin mga kamukil sa kanal na to. Dati kasi hindi plastado, no? Kaya naisip ko hindi to kasali sa mga kontrata.
sa kontratang ginagawa ko sa quotation. So, nakita ko kasi mga kamukil, habang tumatagal ako dito, laging umuulan, stagnant yung tubig. Sabi ko hindi pwedeng ganito, no? Matatapos ko man yung bahay, maganda yung bahay, pero magka-problema naman yung may-ari sa tubig. So ngayon plastado na siya. Tapos puno to ng basura dito mga kamukil. Ito, puno-puno to ng basura. Ngayon nilinis na namin. Doon namin siya tinambak. Ito, si Clinty na yung bahala dyan kung ipapahakot niya yan. So ito naman, ayan, naka-prepare na. Dito kasi dadaan yan mga kamukil. Tatabunan natin tong PVC na to mula sa downspout na yan. Ano. So medyo distraction tingnan, pero wala tayong magagawa, no? Kasi ganyan yung design sa roping na ginawa ko. Hindi naman pwedeng dyan natin ibabagsak yung tubig. Panigurado papasok yung dumi dun sa pinaka ports nya. Dito sa likuran, ito na rin yung plastada nya kapag gabi maliwanag, no? Tapos pasok yung tao dito, tamang-tama lang yung space na tinira ko dito para madaanan pa ng tao, malinisan kung ano mang gagawin dito sa loob. Ayan, nakatop coat emulsion yan mga kamukila. Itong ginawa nating haspi. Ito din mga kamukil, balat din ng kahoy. Mahilig akong mag-design ng balat ng kahoy mga kamukil. Ayan, ayan. Sa ano ko din to ginaya mga kamukil? Neem tree o pine tree, no? Gusto ko yung balat ng pine tree kasi. Ayan, laki ng uka nya. Gustong gusto ko pagka ganito yung trabaho, no? Mga design. Lahat yan mga kamukil, si Mukil yung nagmanubra nito, at sa pagdisenyo ng mga kulay, pag-accent, no? Pagbagay-bagay. Yan. Mahigit 4 na buwan. Sabi na yung ano ko dito, hindi ko maisip. Marami naman akong natapos na mga project, ang dami na, hindi ko na mabilang, pero sarap sa pakiramdam mga kamukil kapag makapag-turn over na naman tayo ng isang project, lalo na pinagkatiwala sa atin, no? Yung may-ari wala dito, lahat nagmaniobra nito mga kamukil, wala pamimili. Yung pagod ko mga kamukil hindi mababayaran ng pera, no? Pero pagkatapos ng project mga kamukil, ano, napapansin nyo, malinis siya. Ganito ako lagi mag-turn over ng project, halos abutin ako na 1 linggo. Pinaka mababa ko ng linis ng project mga kamukil, 3 araw. Halos abutin ako ng 1 linggo. Paglilinis lang yan, bago i-turn over sa ating kliyente, no? So yung pagod ko lahat mga kamukil, galing mamimili, pagdating dito magtratrabaho na naman, aalis na naman kasi may pupuntahan, no? May ipapaloob ng mga materialis, pagbalik trabaho na naman, hindi mababayaran ng pera, no? Yung pagod ko. Pero pagkatapos ng project, makikita ko yung pinagpagura namin sa buong tropa, o especially ako, pinagpaguran ko, hindi man lang physical na lakas kong ginagamit, pati utak, no? O mawawala lahat ng pagod na yon. Sana lang magustuhan ni kliyente yung ating ginagawa. Bukas maipalastar ko na to lahat ng dito, ma-arrange ko na to. May painalinis pa nitong tiles. Ang ginagawa kasi namin ngayon, nag-grout while kinakatok yung mga tiles. Habang nag-grout, kinakatok namin isa-isa para walang ligtas. So may 4 na tiles na ampaw, na-resolve naman natin, no? So lahat dito pagta-tiles, tapos ko itong mga kamukil 5 araw, no? Almost 600 na pirasong tiles to yung kinakabit ko dito. Ako lang talaga mag-isa nagkabit nitong tiles kasi 4 na lang kami dito. So 2 kaming skilled na nandito, tapos 2 laborers. So minano-mano ko tong pagta-tiles. TV console, no? Ayun, kung napapansin nyo, pinaghirapan ko din talaga yan mga kamukil. Yung pa-cord na yan, yan, tubular yung frame yan mga kamukil. Wala nang dadaig sa tibay pa nitong TV console. Pati ang tawag nito, minibar design, wala nang dadaig sa tibay nito mga kamukil. Wala nang dadaig sa tibay nito. Tubular din to na 2x3 yung framing ko nito. Hindi to plywood mga kamukil. At siyempre naka 45 yung cutting natin dyan. Hindi maiiwasan, may mga uka yan, no? Kasi napakanipis nitong UV board na to. Ang ginawa natin,
sealant, no? Silicone sealant ang gamit natin dito. Ganon din dito mga kamukil sa TV console. Yung pagpo-flooring ko dito, yan, naka 45 yan, may mga uka din yan. Pero ngayon napansin nyo, sarado na siya kasi ginamitan natin ng silicone. Ayan o. Wow. Ano? Abi yung ano ko dito mga kamugilo. Pagod, no? Yung ginawa ko tong TV console na to. So ngayon, tapos na siya. Sulit naman, no? Basta lahat ng pagod ko na nararamdaman, parang nawawala siya. Tapos dito, nag-allowance na lang ako dito mga kamugil. 30 cm po yan. 32 cm mula sa pinaka floor tiles natin hanggang dyan sa may shelves na yan. So balang araw, pag gusto ni cliente na lagyan pa ng cabinet dyan sa pinakababa, automatic isasalpak na lang. So yan lang mga kamukil, once again, Mongkel on the vlog. Thank you.